إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang ating paksahin. Gaya ng naipangako natin noong nakaraang araw, ipagpapatuloy natin ang ating chapter 13 hinggil sa pagkalika ng hinggil sa embryology o tayo na sa paksahing embryology, ang pagkalika kung paano nabubuo ang bata. Makalipas ang ilang taon, ang isang pangkat ng mga Arabo ay minabuti nilang ipunin ang lahat ng impormasyon hinggil sa embryology mula sa banal na Quran. At sinunod nila ang instruction mula sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't inyong tanungin sila na nakakaalam ng kasulatan. So, dahil dito, sa chapter 16, verse 43 yan, meron din sa chapter 21, verse 7. Ang lahat ng impormasyon mula sa banal na Quran ay inipon. Itinranslate o isinalin ito sa English. No? At ito ay dinala nila kay Professor Dr. Kate Moore, kung saan siya ang professor ng embryology and chairman of the Department of Anatomy at the University of Toronto in Canada. Siya ang pangkasalukuyan noon na sa mataas na posisyon in the field of embryology. Siya ay tinanong na magbigay opinion regarding sa impormasyon na idinala sa kanya mula sa banal na Quran concerning the field of embryology. Matapos ang masusuri niya, masikap, masusing pag-aaral niya hinggil sa translation mula sa Quranic verse na idinala sa kanya, si Dr. Moore ay nagsabi, ang magaling sa lahat ng impormasyon hinggil sa embryology ay ang binanggit sa banal na Quran. Sabi niya, siya ay nasa perfectong conformity kung saan with the modern discoveries in the field of embryology. Hindi kakakitaan ng mali, sabi niya. No? So, meron ding nabanggit sa kanya na impormasyon na dala-dala nila na kung saan nakalagay doon ang sa chapter 96 po ito, ang kapatid, nakalagay doon ang chapter 96 verse 1 hanggang 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ibig sabihin, bumasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay, na lumikha sa tao mula sa namuong patak na dugo o alak. No? The word alak, besides meaning sa namuong dugo, no? Ito rin ay nangangahulugang nakahilig ito na tulad ng isang
linta, no? Tulad ng isang linta. Si Dr. Keith Moore ay walang kahalaman hinggil sa ganitong embryo o bilig, no? Kung saan nasa ganitong stage siya, nalilitaw na parang linta. Wala siyang kaalaman dito, nakahilig ito sa wall, sa pader, ng loob na sinapupunan ng kanyang, sinapupunan ng ina, o sa matris ng ina. So, ginawa niya, sinyek niya ang ganitong binanggit sa banal na Quran, kanyang binasa, pinag-aaralan niyang mabuti hinggil sa embryo nito, no, sa pamamagitan ng malalakas niyang microscope sa kanyang laboratory, at kinumpara niya ang sinasabi sa banal na Quran sa kanyang nakita. Naobserbaan niya ngayon ang isang diagram ng isang linta na kung saan siya ay nagtaka. Siya ay labis na nagtaka sa nabanggit sa banal na Quran na ito na kapag pala ang isang bilig ay baguhan sa sinapupunan ng ina, ay katulad ito ng isang linta. Laking gulat ni Dr. Keith, no? Laking gulat ni Dr. Keith Moore sa nasubaybayan o kinabasa niyang idinala sa kanya mula sa banal na Quran na ito. Laking gulat niya. Hindi siya makapaniwala na hindi niya alam ito, ngayon niya lamang nalaman. Marami siyang nalaman hinggil sa impormasyon sa hinggil sa embryology, no? Mula sa banal na Quran. Si Dr. Keith Moore ay mayroon siyang maagang ginawang aklat na kung saan pinamagatan niyang Developing Human. Pagkatapos niyang makuha ang kaalaman mula sa banal na Quran, sumulat siyang muli in 1982 ang the third edition ng kanyang aklat na Developing Human. No? At ang aklat na ito ay nakakuha ng award for the best medical book written by a single author. So, ang aklat na ito ay na-translate sa napakaraming lengguwahe sa mundong ito na siya namang ikinalat hinggil sa embryology in the first year of medical studies. In 1981, during the 7th Medical Conference in Dammam, Saudi Arabia, si Dr. Moore ay nagsabi, isang malaking karangalan sa akin, no, na natulungan ako ng mga mensahe ng banal na Quran hinggil sa pagkabuo, no, ng isang bata. Naging malinaw sa akin na ang mensaheng ito na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula nga sa Diyos. Siya nagsabi niyan. Hindi siya Muslim. Sinabi niya ito na malinaw na sa akin ang statement ng banal na Quran na pinadala kay Propeta Muhammad ay mula talaga sa Diyos or Allah. Sapagkat ang lahat ng kaalaman na hindi na didiscovery hanggang sa panahon ngayon ay nasa banal na Quran. Ito ay pagpapatunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon, ay tignan natin ang pagkabuo, kung paano nabubuo ang isang tao. In chapter 86, verse 5 to 7, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا أَنْدَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Walang sino mang tao ang hindi may tagapangalaga sa kanya. Marapat na ang tao'y makatunghay kung ano ang pinagmulan ng kanyang pagkalika. Siya ay nilikha mula sa isang patak na sumago. Yakhruju min bayni sulbi wa taraib, na nanggaling sa pagitan ng gulugod at ng mga tadyang ng kanilang mga ina. So, saan nanggaling ang patak na similya? Isang patak na sumago, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa pamamagitan ng pagkakontak ng mag-asawa, ang kanilang mga patak na sumago o similya ay nanggaling ang sa lalaki mula sa gulugod at ang sa ina ay sa
tadyang. So, at ito sa panahon natin, no, ay alam na nila kung saan nagmula si Milya sa mga kabagong discovery nila na matagal nang nakasulat sa banal na Quran. Okay. Sa panahon natin, alam natin, dumarami ang mga nalikhang bilig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga lalaki, mayroong mga babae na kung tawagin ay testicle and ovaries, no? Nagsisimulang ma-develop ito malapit sa bato, sa kidney, sa pagitan ng spinal column o gulugod, at paglabing sa o labing dalawang tadyang. So, dito nabubuo ang pagkalika ng isang tao. Later on, ito ay bumababa ng bumababa. Mula ito sa tiyan ng kanyang ina. Kung saan nagumpisang nabuo ito malapit sa bato, sa pagitan ng gulugod, at sa labing dalawang tadyang nito. At ito ay bumababa. No? Bumababa ang female gonads ovaries. Ito ay humihinto ang sa babae, no? Sa balakang. Samantalang the male gonads testicles continue their descent. Patuloy ang kanilang pagbababa hanggang sila ay makarating kung saan marating nila ang scrotum through the inguinal canal. No? Okay. So, dito sila nag-uumpisang mabuo sa pamamagitan ng similya na kung saan nanggaling sa gulugot at tadyang, at mabubuo sila sa pagitan malapit sa bato, malapit sa bato, no? Sa pagitan ng gulugod at sa panglabing sa labing dalawang gulugod ng tadyang ng babae. At ito ay bumababa. Alam natin, nakikita natin ang tiyan ng mga babae, bumababa hanggang sa malapit sa makapanganak. Ang babae, kung ito'y babae na sa loob, humihinto sa balakang, ngunit sa lalaki, patuloy itong bumababa hanggang sa ito'y malapit na doon sa labasan. Alhamdulillah. Okay. Pangalawa, ang tao ay nilikha o kaya'y malilikha, mag-uumpisang malika, mula sa nutpa. Napakaliit na quantity of liquid. No? Okay. Nabanggit sa banal na Quran ang hindi bababa, no? Sa 11 times ang pagkalikha ng tao mula sa nutpa. Meaning, ito'y nagmula lamang sa isang napakaliit na tubig. Okay. Like for example, in chapter 22, verse 5, o sang katauhan kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay, kung gayong katotohanan aming nilikha kayo, tulad ni Adan, mula sa alabok at pagkaraan ay naging mula sa lutpa. No? Sa magkahalong similya ng lalaki at babae. O similyang nahaluan ng iba pang mga elemento. So, mababasa nyo rin yan sa chapter ng 23 ng verse 13. At pagkatapos ay aming nilikha siya bilang isang nutpa. No? So, maraming mababasa natin yan. So, ang siyensya na kumpirma niya ito in recent times, sa bagong panahon natin, na sa loob ng bilang ng alos 3 million or million sperms, ubod, ano? O tabod, sa loob ng 3 milyong tabod, no? Upang mabuntis ang isang babae o ma-fertilize ang kanyang ovum, no? Or ang kanyang itlog, no? Upang ma-fertilize ay iisa lamang. 1 out of an average of 3 millions or millions sperm is required for fertilizing. The ovum is only 1. No? Alhamdulillah. Isang napakaliit na quantity lamang ng liquid mabubuo ang isang tao. No? Okay. Ang tao, pagkatapos nun, siya ay ang tao ay nabuo mula sa sulala. No? No? Mula sa sulala.
Gaya na nasambit na sumadyaan na naslaro min sulala. No? At ginawa niya ang kanyang mga sling mula sa tubig. So, the Arabic word sulala means ito yung pinakatampok or pinaka-the best na tubig. Yung sinabi natin iisang tubig. Sa out of million of tabud o springs, isa lang ang papasok. Ito ang pinaka-the best na tabud na kung saan upang ma-fertilize niya ang ovum ng isang babae. So, alam na natin ngayon ito. Okay. So, dumako tayo sa pinaghaluang tubig ng mag-asawa. Yaong nutfatan amsyad, no? Mingle liquids. Okay. Consider the following Quranic verse in chapter 76. Chapter 76, verse 2. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, Inna khalaqana al-insana min nutfatin amsyajin. Okay? The Arabic words nutfatin amsyajin means mingle liquids. Pinagsamang similya. Magkahalong katas ng similya ng lalaki at babae. Okay. According to commentators of the Quran, ang pinagsamang tubig refers to male or female, no? Na sila ang tagataguyod ng liquids. Pagkatapos itong mahalo ang sa lalaki at ang sa babae, ang zygote ay nananatili itong nutfa. Okay? It still remains nutfa. Mingle liquids can also refer to spermatic fluid that is form of various secretion that come from the various glands. So, hindi lang ibig sabihin yung pinaghalong liquid. No? Ang tinutukoy sa banal na Quran ay ang pinaghalo ng similya at lalaki. Mayroon din kasi ang liquid natin na may halo pa ito na napakarami. No? Okay. Okay. Ang liquid natin ito ay hindi lang sperm. On the contrary, it's made up of a mixture of different fluids. Mayroon siyang iba-ibang fluids. Like for example, seminal fluid is a collection of substance. No? Mahalagang sangkap ito na lumalabas sa ating mga bayag. The seminal vesicles, no? Ang mga seminal vesicles, ang prostate gland and glands linked to the urinary tract. No? Ang detalyeng ito ay na-analyze na ang fluid na ito ay naglalaman ng malaking mga bagay na mga substance such as citric acid, prostaglandin, flavin, ascorbic acid, ergotamine, cholesterol, phospholipids, fibrinogen, zinc, phosphate acid, phosphate, hyaluronidase, at tabut. See? Makikita din natin na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pinagsamang lusaw na tubig, magkahalong katas ng similya ng lalaki at babae. So, ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na buo ang tao sa pamamagitan ng pinaghalong katas at similya ng lalaki. Ngunit ang katas ay mayroon pang ibang halo. Hindi lang ito basta tabot gaya ng mga nabanggit natin. No? Okay. Okay. Ang sex determination. Ano ang magiging anyo ng lalaki? Ano ang magiging anyo ng isang bilig sa isang babae kapag ito ay bago? Ito ba'y magiging lalaki at babae? Sa paano itong paraan nalalaman? Kung paano magiging lalaki, fetus o babae? Ang sex ng fetus ay malalaman natin ito sa pamamagitan ng mga sperm. No? And not the ovum, sperm. Kung ang sex ng bata ay whether is female or male. No? Okay. Depends on whether the 23rd pairs of chromosomes. If X is X or XY, no? Conforme dito. Ang babae kasi, mayroon siyang permanent na sa kanya ay X. Okay? X ang sa kanya. Ang kanyang semilya ay X ang lumalabas. So, sa lalaki, ang lumalabas ay X and Y. Magkahalo. Kapag sa isang itlog ng isang babae,
ito sa kanya ito, nakalagay antimano ang X doon sa kanyang itlog. Sa milyon na papalalabas ng tabod ng isang lalaki, X and Y, iisa lang ang papasok. Kapag pumasok sa itlog ng babae ito, naghihintay doon ng X. Pumasok din ang X, no? Okay, so double X. So, ito ay magiging babae. Kapag ang isang tabot na lalaki ang pinahintulutang pumasok doon sa itlog ng babae na mayroong lamang X, magiging Y ang pumasok. Halimbawa, ito ay XY. So, ang sperm, then the fetus is male. No? Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magkakapares, male and female. Okay? The Arabic word of nutfa means maliit na bagay lang naman tubig. At tumma means yaong pagkatapos nito ay yaong ejaculated or planted. Therefore, nutfa especially refers to sperm because it's ejaculated. See? Like for example, na sinabi sa banal na Quran. No? Hindi baga siya ay sa lamang nutfa na ibinuhos at pagkatapos siya ay naging alaka at binigyan siya ng ala ng hugis at ginawa siyang dalawa ng kasirian, lalaki at babae. So, either na lalaki ang maging bata o maging babae. So, here again, it is mentioned that a small quantity drop of sperms. Sa maliit lamang na quantity ng ating mga tabod, no, ay nagsisimulang mabuo ang isang tao. Okay? Ngunit patakatandaan natin, both Quran and science ay pinangaawakan na ang fluid lamang ng lalaki ay ang responsable para mabuo ang sex ng child. Ibig sabihin, hihintayin pumasok ang sa lalaki. Kung ang X ay magiging XX ang pumasok, kung X ang pumasok mula sa lalaki, maging babae, kung Y ay magiging lalaki. So, responsible ito ng kalalakihan. Hindi gaya ng tulad ng unang panahon na ang babae ang siyang responsible hinggil sa pagbubuntis. Ito ay mali noon unang panahon ng kanilang pag-aaral sa embryo. Ang may responsible upang magkaroon ng kasarian ng lalaki, ang babae, ang bata sa loob ng ina, ang fetus ay ang lalaki. Tandaan po natin yung kapatid ko sa pananampalataya, ang lalaki ang may responsibilidad. Kung ano ang katangian na magagawa sa isang fetus sa paitulad ng Allah, ito ba ay magiging lalaki o magiging babae. Kapag ang pumasok doon sa naghihintay ng itlog ng babae na may X, X ang sa lalaki pumasok, babae. Kapag ang Y ang pumasok, XY, lalaki. Alhamdulillah. At alalahanin din natin mga kapatid ko sa pananampalataya na ang fetus na ito, no, ay inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar na ligtas habang siya ay sinasasipot na pupunan ng kanyang ina. No? Ito ay inilagay niya sa lugar na ligtas. No? Binigyan niya tayo ng tatlong magkakasunod na yugto. Tatlong kadiliman. Tatlong bahagi ng kadiliman. No? Sa loob ng tiyan. Una yung tiyan, pangalawa ang sinapupunan, pangatlo ang bahay bata. No? Nandoon tayo. Tiyan, sinapupunan, at bahay bata. According to the Professor Kate Moore, these three veils of darkness, tatlong harang natin bilang kadiliman mula sa banal na Quran, ay bago rin nila itong nadiskubre. Alhamdulillah. Okay. Dumako tayo sa embryonic stage. Okay? Babasahin natin embryonic stage. 23 verse 12 hanggang 14. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang maging malinaw ang ating pinag-aaralan, pinapaksa, at katotohanan nilikha namin ang tao mula sa lagkit ng putik. Okay? O tubig at lupa. At pagkatapos ay aming lilikha siya ang anak ni Adan bilang isang nutfa. Okay? First nutfa. Okay? Magkahalong similya ng lalaki at babae at tinalagak sa ligtas na himlayan. Pinaliwanag natin ang ligtas na himlayan.
at pagkatapos ay ginawa namin ng nutpa ng isang kimpal, isang makapal na piraso ng buong dugo, at pagkatapos ay ginawa namin ng kimpal na isang maliit na tambok ng laman, at pagkatapos ay ginawa namin mula sa tambok ng laman ang mga buto, at pagkatapos ay binalatan namin ang mga buto ng laman, at pagkatapos ay aming nilikha siya bilang bagong nilikha. Kaya purihin ng Allah ang pinakamahusay, ang tagapaglikha. Allahu Akbar. So, ipinaliwanag mismo punto por punto ng Allah subhanahu wa ta'ala, paayang ito ang pagkabuo ng isang tao. Ipinaliwanag niya kung paano buo ang tao mula sa isang napakaliit na likido na inilagay niya sa isang lugar na ligtas mula sa isang kababaihan. So, gaya na sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ay nilagay niya rin ito sa isang ligtas na lugar. Sapagkat ang ating kasing yaong matres kasi na Allah subhanahu wa ta'ala ay ng babae, tagpirwa din. Ang matres ng isang babaeng napoprotektahan ito mula sa likuran sa pamamagitan ng spinal column. No? Supported firmly back muscle. The embryo is further protected by amniotic sac containing the amniotic fluid. So ito ang fetus, no, ay nasa ligtas itong lugar. Ang maliit na quantity ng fluid mula na nagawa o nanggaling sa alaka, meaning kahulugan din ng isang alaka ay yaong nakahilig, no? Na tulad ng isang linta, ay isa ring tama itong kahulugan ng alaka, na kung saan tinanggap ito ng mga scientifically natin in the very early stage na ang fetus ay nakahilig doon sa kanyang pader, sa matris ng kanyang ina. At ito ay kahalin tulad ng isang linta. Okay? Kung saan, habang nakahilig ito, ay kumukuha ito ng dugo na parang pagkain niya mula sa kanyang ina through the placenta. Okay? Isa ring meaning ng alaka na kasama niya ay ang namuong dugo. During this alaka stage, ito ay lumalaki ang sponge na ito, it spans the third or fourth week of pregnancy. Ang blood clot na ito, ang namuong dugo, within closed vessels. Dahil dito ang embryo ay nakakakuha ito ng appearance of blood like a blood of clot. Okay? In the addition of acquiring appearance of leads. Una, siya isang leads, courting leads, ngunit para siyang dugo rin sa loob sapagkat sige, makikita mo ay kulay siyang dugo. No? Okay. In 1677, Hume and Leeuwenhoek were the first scientists to observe human sperms. Sila ang unang scientist na naka-observe ng human sperm cells o spermatozoa using a microscope. Sinabi nila na ang sperm cell ay naglalaman ito ng maliit na tao kung saan lumalaki ito doon sa matris upang magkaroon muli ng isang bagong sinilang. Okay? When scientists discovered that ovum o itlog was bigger to the sperm, mas malaki ang itlog ng isang babae na kung saan nilalamanan ito ng ating mga dito unang mag-fertilize ang sa lalaki, ay higit na malaki ito sa tabod. No? Ay sinabi nila, isa dito si De Graaf and others, na ang fetus daw na nabubuhay sa maliliit na form, no, mga hugis sa loob ng itlog. Later in 18th century, Maupertuis propagate the theory of biparental inheritance na ang alaka ay transport into mugda. Na? Nagta-transport ito into mugda, which means something that is chew, having teeth marks. Yung parang kinain mo ang isang goma, nagkaroon ng tatak na dumikit lahat ang yung tatak o yung mga bakat ng yung ipin. So, ganun yun. No? At ito ay mayroong kadiliman.
Yung parang gum, ilalagay mo ito sa iyong bibig at kakagatin mo. So, ito ang mugda. Okay? This explanation is good. Scientifically correct. Professional Kate Moore, kumuha siya ng maliit na piraso ng gum or a piece of plaster, seal, and made into size and shape of early stage of fetus, and chew it between the teeth to make it to mugda. So, kinagat niya ito. At pagkatapos, ikinumpara niya ito. Ang kanyang, marka ng kanyang ngipin na dumikit doon na naiwan sa kanyang kinagat na gum o kinagat na a piece of plaster seal. No? Okay. He compared this with the photographs in the early age of fetus or early state of fetus. The teeth marks, ang bakas ng mga ngipin, resemble to somite, which is the early formation of the spinal column. So, dito nakita niya at ikinumpara niya, nakakapagtakang paano ito nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napaka-imposibleng malaman niya ito 400 years ago. Sa panahon yun, ang mga scientists ay hindi pa nila discovery at wala silang kakayahan ma-discovery sapagkat wala silang ganong kasing advanced na mga equipment o tulad ng powerful na microscope upang makita ang mga ito. Nagtataka si Dr. Kitmore kung paano ito nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pagkatapos nito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Yung mugda na ito, okay, nutpa muna, tapos ginawa namin itong kimpal na isang maliit na tambok na laman, at pagkatapos ay ginawa mula sa tambok na laman ang mga buto. No? Buto. Ibig sabihin, idam. Ang mugda ay magta-transfer ng mga buto. No? Okay. Yaong mga buto na kung saan binabalutan ito ng mga muscle. No? Intact flesh or muscle ham. Okay? Si Professor Marshall Johnson, siya isang one of the leading scientists in US. Siya ang head ng Department of Anatomy and Director of the Daniel Institute at the Thomas Jefferson University in Philadelphia, in USA. Tinanong siya hinggil sa bersikulo ng Banal na Quran dealing with the embryology. Sinabi niya ang bersikulo ng Quran na nagpapaliwanag, nagpapakita hinggil sa embryological stage ay hindi ito inaasahang pangyayari. Sabi niya, hindi inaasahang pangyayari. Napaka-posible na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroon siyang gamit na microscope noon na powerful. No? So, hindi ito ibig sabihin di hinasang pangyayari, kundi talagang ito ay mayroong gumawa na iba na kung saan siya ang nakakaalam ng lahat. Kasi imposible si Muhammad malaman yan, wala siyang powerful of microscope noon at wala mang kamay ang microscope kahit na pinakamababang uri lang ng microscope noon. Sabi niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1,400 years ago, dala niya itong banal na Quran. Ngayon ang microscope ay kailan lamang century ito na invento. No? Kaya dito natawa si Professor Johnson at tinanggap niya na ang una nga namang microscope na invento, no? Ay kailan lamang at nagsimula pa sa ito sa mga mahihina kumpara sa mga ngayon, no? Na malalakas ang kanilang mga likang microscope. Okay? Later, sinabi niya, wala akong nakita na ito'y sumasalungat. Sa ating mga nakikita ngayon, hinggil sa konsepto na tinugang ito ay divine o isa itong kasulatan o revelasyon ng dakilang tagapaglikha na inirecite o binigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, pagkatapos ito mabalutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buto, no? Tambok ng mga pagkatapos ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala tambok ng laman ang mga buto, no? Binigyan itong buto, nagkaroon ito ng mga muscle, at pagkatapos naman ay binalutan naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga buto ng mga laman. So dito na nag-uumpisa magsimula ang taong mabuo. Sabi nga ni Dr. Kate Moore, the modern classification of embryonic developed state
na kung saan pinagtitibay sa lahat ng dako ng mundo ay hindi napakadali itong mapag-aralan. Ngunit sa tulong ng banal na Quran, alhamdulillah, sabi niya, ito ay ganap kong napag-aralan at nabatid ang hinggil sa kung paano ganap na bubuo ang bata sa loob ng tiyan ng isang magulang sapagkat napakaliwanag talaga ang pagtuturo ng banal na Quran hinggil dito. Malaking tulong ito sa akin. Sabi ni Dr. Gitmore na dating hindi ko alam ay nalaman ko ang lahat ng kabuuan hinggil kung paano nabubuo ang bata. Okay, ang lahat ng ito ay nalaman sa pag-obserbasyon ng mga microscopic level na shows tinignan nila kung paano nabubuo ang bata mula sa umpisa sa tiyan ng ina. Ito ay nadiskubre nila tama ang Allah subhanahu wa ta'ala na lilikha niya ang lahat o ang umpisa sa ating magulang sa ina bilang isang nutpa, magkahalong similya ng lalaki at babae na kung saan inilagak ito sa ligtas na himlayan na sinapupunan ng babae. No? Yung isa sa million of tabut, isa lang ang papasok sa itlog ng babae upang ma-fertilize ito. So, pinagsama ang sa babae at sa lalaki na kung saan mga similyang ito may mga sangkap pa. At pagkatapos, ang nutpang ito ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y gawin niyang kimpal, isang makapal na piraso na namuong dugo na tinatawag na nutfa. At pagkatapos ay ginawa namin ang kimpal na ito sa isang maliit na tambok ng laman. At pagkatapos ay ginawa namin mula sa tambok na laman ang buto. At pagkatapos ay binalutan namin ang buto ng laman. So makikita natin dito isang patak lamang, pagkatapos ito ay nabuong dugo, pagkatapos ito ay ginawang laman ng Allah, binigyan ito ng buto, ng mga muscles, pagkatapos binalutan ito ng muli ng buto. Alhamdulillah, ito nabuo ang pagkalika at isang linika ng Allah subhanahu wa ta'ala bago linika ang lalabas dito sa mundong ito. So, paano nilikahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ngayon? Paano niya gagawin? Ang paglabas ng isang bata, ginawa niya itong maging madali para sa isang ina. Ginawa niya itong maging madali. Sa chapter 80, verse 20, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Tumma sabila yasra." Pagkatapos, kanyang ginawa na maging magaan ang daan sa kanya. Ibig sa bata, ang pagluluwal sa bata. Ang fetus ay nagpupuliform. Nagaganap ang kanyang hugis sa loob ng 6 na buwan. Sa sinapupunan ng isang ina hanggang sa ito'y liliman ng kanyang ina na dumating ang kanyang period na panganganak. So ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging magaan ang paglabas ng bata. Ang birth canal natin is normally very narrow. Masikip talaga ang narrow ng isang magulang ng daluya ang paglabasan ng sanggol. So mahirap para sa isang bata na makarating siya rito makalabas. Ngunit bago siya manganak, ang ilang parte na ukol sa sangay o biolohiya na may kinalalaman sa mga gawain ng mga organismo ay pinapalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganun ang fetus ay easily through the birth canal na makalabas siya. So sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang mga joint, ang mga dugtong ng joints, ang kanyang balakang pinalalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala, so dahil dito ang birth canal ay lumalaki. Ganun din ang panghina ng mga muscle, ang birth canal ay lumalaki. Okay. At ganoon din sa tulong ng amniotic fluid. Madali para sa bata siya ay makalabas. Ang amniotic fluid, ito ay naglulunan ng ang amniotic fluid ay naglalaman na itong hugis supot ito sa bahagi ng loob ng tiyan ng tao na may laman ng likido ito. May laman siyang likido. Upang sa ganun ay palakiin ang bunganga sa sinapupunan nito ng kanyang magulang upang madali itong makalabas ang bata. Okay. This fluid comprise sacs. Itong sacs na ito, okay, ay inahadlangan niya itong okay, ang sacs na ito ay yaong isa sa mga hadlangan niya na ang bata ay magkabali ang kanyang buto bago ipanganak. So, ginagawa ito ng amniotic fluid sa pamamagitan ng tulong din ng isang supot na ito na sinatawag natin fluid, comprise sacs, nasa loob ito ng bahagi ng tiyan. Bago manganak ang babae, pumuputok ito.
upang sa ganun ay maging madulas ang daanan ng bata at hindi siya magkabali-bali ang kanyang buto, no? Kapag ito ay pumutok. Nagre-release kasi ito ng fluid, no? Sa pagsisimula ng paglabas ng bata. Mayroon sin tayo narinig kung minsan patubigan, sabi ng mga matatanda, yaong sumabog na ba ang kanyang patubigan. So ito yaong tinutukoy natin dito. Yaong ito ay magbibigay sa isang magulang upang maging madulas ang daanan ng bata upang hindi magkabali-bali ang buto at madali siyang makalabas. Gaya ng sinabi ng banal na Quran, tumasabila yastra. At ginawa namin para sa kanya ang magaan na daan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, matagal na ito sa banal na Quran na kung saan ngayon lang nila din na-discover na kapag ilalawal na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bata ay gagawin niyang madalito sa pamamagitan ng mga epektong ito o mga epektos na ito na linka ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ang bata ay makalabas sa sinapupunan ng ina na hindi siya gaanong mahirapan na kung saan sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ito ay nagmumula sa kanya. So sa napakalinaw mga kapatid ko sa pananampalataya na ipaliwanag natin ang hinggil sa embryology ng ganap at kompleto. Kasama na rin dyan, kung minsan, ang paghalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, sa bata bilang karagdagan, ang unang nalilika, the first sense to develop, sa human embryo ay ang kanyang pandinig. No? Ang fetus ay makakarinig ito after 24 weeks. Okay? Pagkaraan nito, ang susunod ang kanyang mata. Sa loob ng 28 weeks. The retina becomes sensitive to light. No? Sensitive to light. Okay, nakakaramdam ito. Ang retina ay makakaramdam ito ng liwanag. Okay. So, ganun din kasama na rito yaong ang mga iba na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagiging ganap sa kanila ang pagkalikha, embryo partly formed and partly unformed. No? Ibig sabihin ay kay Professor Johnson, if we describe the embryo as a complete creation, they will only describing the part of is already create. So may papaliwanag natin kung anong mga parte ng bahagi ang nalikha kung pag sinabi natin ang complete creation. If we describe is an incomplete, kung sasabihin natin ang incomplete creation, then we are only describing the part which has not yet create. Siyempre, sasabihin natin, hindi ito nangyari ang isang kamay na lika, o isang paa hindi na lika, o kanyang mata ay hindi nakakita ang isa. So, sa ganito ay mayroong pagkalikha na ganito na sinabi na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran sa chapter 22 verse 5. No? Mayroon siya nilikha na kung saan so ganito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala o siyang katauhan kung kayo ay nag-alinlangan tungkol sa muling pagkabuhay kung gayon katotohanan naman aming nilikha kayo tulad nila mula sa labog pagkaraan ay naging mula sa nutpa magkahalong sumilya at ito'y naging kimpal isang makapal na piraso ng buong dugo at ito'y naging maliit na tambok na laman, ang iba ay nagkahubog at ang iba ay hindi nagkahubog. Alhamdulillah, ito ay nakalagay din sa banal na Quran at kung saan mayroon din linikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga baog at hindi mga baog. No? Okay, ang lahat ng yan ay makikita natin sa banal na Quran at marami pa tayong tatalakayin sana na mga scientifico hinggil sa banal na Quran, ngunit ito ay sapat na. Alam natin na ito ay sapat na upang ang banal na Quran sa mga bagong modernong siyensa nila ngayon na na-discover ay sapat na ang mga ito upang mapatunayan na ang lahat ng mga ito ay akma sa kanilang siyensya at mapatunayan ito sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dinami-dami ba naman ng ating pinaksa, iisa ba lang naman sa mga ito ay hindi sasabit kung ito ay hindi salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah sa chapter 14, ipapahayag naman natin ang kaunti lang na scientificong na-discover nila sa panahon ngayon ay kukumpara natin sa Biblia ang sinasabi nila na ito raw ay salita ng Diyos. Gaya na sabi natin noong una, ang Biblia ay hindi tunay na salita ng Diyos sapagkat katotohanan ay napakalaking kamalian ng siyentipiko nito o puro mga palpak. Ang mga ayat sa Biblia na ito kung saan na-discover nila sa siyensya ngayon ay napakalayo at tunay nga, napakasakit masabihin, ay talagang mapapangiti ka sa nakasulat sa talata sa Biblia pagdating sa siyensya kung saan napakalayo at nakakangiti talaga. Ibig sabihin, nakakatuwa kung bakit nangyari ang ganito. Kung ito'y salita ng Diyos, ay tiyak na hindi sila magkakamali. Katulad ng tinapik natin, sa pakarami ng tinapik natin, ay wala man ni isang sumabit, kundi ang banal na Quran ang siyang sinasang-ayunan ngayon ng makabagong moderno o research ng science. Alhamdulillah Rabbil Alamin. No? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa chapter 14, itutuloy natin ito at ito ang panghuli natin ang chapter 14.
Insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.